yung umaga. So, ang atin pong text ay Ephesians 6:10 to 18 from King James Version. Okay po, so bago po tayo dumako sa ating sharing, ay nais ko pong manalangin muna tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amang Diyos, maraming salamat po sa iyong salita. Sa umagang ito, na amin pong babasahin at pagninilay-nilayan, Panginoon. Buksan mo po ang aming isip at puso upang maunawaan po namin ang katotohanan. Turuan mo po kaming isuot ang iyong buong baluti upang kami po ay makapanindigan laban sa lahat ng pakana ng dyablo sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, ayan, spiritual warfare pa rin po tayo, ano, mga kapatid. Yan. Praise God. Hallelujah. Kapag po ang isang tao ay tumanggap na sa ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas at kanyang Panginoon, hindi po ibig sabihin na tapos na po ang labanan ng ating buhay. Sa katunayan nga po, mga kapatid, doon pa lamang po nagsisimula ang spiritual warfare. So, hindi po tayo iniligtas ng Diyos upang tayo po ay matalo. Iniligtas po niya tayo upang magtagumpay sa araw-araw nating pamumuhay sa Panginoon. Ngunit sinabi rin po niya sa 1 Peter 5:8, ano, na may kalaban po tayong haharapin, no? Kaya ang sabi niya po doon, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil. Okay. Binasa natin din ito nung nakaraan. As a roaring lion walketh about, seeking whom he may devour. Sabi niya doon. Para mas maliwanag, sabi niya, magpakatino kayo. Yun yung ginamit niya na parang explanation sa Tagalog yata. Ano? Magpakatino o magpakahusay. Magbantay kayo. May kaaway tayo. Hindi po siya natutulog, no? Hindi siya nagpapahinga. Patuloy po siyang naghahanap ng masisila o masasakmal. So, minsan, iniisip po natin, mga kapatid, na kapag Kristiyano na tayo, wala na pong problema. Diba? Ngunit hindi po iyon ang sinasabi ng ating Bible. Sinasabi po ng Diyos na may tunay po tayong kaaway. At hindi po natin siya dapat katakutan. Ngunit hindi rin po natin siya dapat baliwalain sa ating mga buhay kung tayo po ay isa ng mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. So, tingnan po natin bago po tayo pumunta sa Ephesians na atin pong text ngayong umaga. Tingnan po natin ang isang kasaysayan. Ano? Bakit? Why did Paul write Ephesians chapter 6? Okay. Itanong din po ba niyo yan sa inyong mga sarili? No, bakit po si Paul ay sinulat itong chapter 6 ng Epeso? Ito pong Epeso, mga kapatid, no? Ang sulat po ni Paul sa mga taga-Epeso, nung pong isinusulat niya ito, siya po ay nakakulong sa Roma, mga kapatid. So habang nakakulong po siya doon sa Roma, araw-araw po niya na nakikita ang isang Roman soldier, no? Isang sundalong Romano. So, napansin niya na ang sundalong ito ay laging nakasuot ng kaniyang armor. Hindi po siya lalabas nang wala pong baluti. Doon po ginamit ni Apostle Paul, ni Apostol Pablo, ang isang Roman soldier bilang larawan po ng buhay Kristiyano. So, bigyan ko kayo ng isang illustration. Katulad po ng isang pulis, mga kapatid, ano, o isang sundalo. Hindi po yan pupunta sa isang operasyon, sa isang labanan na wala pong ganap na protection. So, ganito rin po tayo ng mga Kristiyano. Hindi po tayo dapat lumabas araw-araw na wala pong spiritual armor, mga kapatid. Basahin po natin ang Ephesians chapter 6, verse 10. Okay.
Kung may Bible po kayo, okay, open with me from the book of Ephesians chapter 6 verse 6 to 10. Okay, sabi niya po, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might." Okay, so, pansinin po natin, ano ang sabi niya doon? Hindi po sinasabi ni Pablo diyan na be strong in yourself. Hindi rin niya sinabi na be strong because you are intelligent, no? Hindi rin po niya sinabi na magpaka-strong ka dahil matagal ka ng Kristiyano. Ang sabi po niya diyan, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. So ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Bakit niya sinabi doon na tayo po ay magpakatatag sa Diyos? So ano po ang ibig sabihin nito? Ang lakas po kasi natin ay hindi po nanggagaling sa ating sarili. Ang lakas natin ay nanggagaling po sa ating Panginoong Hesus. Yan po ay makikita rin natin sa John chapter 15 verse 5, no? Sabi niya doon, without me, you can do nothing. Wala kang magagawa. So kung wala ako, sabi niya doon, wala kayong magagawa. Sinabi po ni Jesus yan mismo, konti ang wala kayong magagawa. Ibig sabihin, without Jesus, kung wala po ang Panginoong Hesus, wala po tayong anumang maipagmamalaki o magagawa sa ating mga sarili. So, ano po ang pwedeng makita natin dito? Kapag umasa po tayo sa ating sariling kakayanan, mga kapatid, madali po tayong matatalo. Ngunit kapag umasa po tayo sa ating Panginoong Jesucristo, magiging matatag po tayo. Okay, bigyan ko kayo ng isang illustration. Isipin po natin ang isang cellphone. Di po ba? Tayo may mga kanya-kanyang cellphone. Kapag po ang isang cellphone hindi naka-charge o hindi natin ito isiraksak sa charger, kahit gaano kamahal iPhone pa ang cellphone mo, kamahal ang cellphone mo, malolobat ito, mamamatay ang battery. Ganun din po ang isang Kristiyano. Kapag hindi po nakakonekta ang ating buhay kay Kristo, manghihina po tayo. So, ganun din po yun, no? Kapag po tayo ay nanatili sa ating Panginoong Hesus, nagkakaroon po tayo ng power o lakas. Okay? So, Ephesians chapter 6 verse 11, ano ang sabi niya doon? Ano ang ibinibilin sa atin ng Panginoong Diyos? Hindi lang maging strong tayo in the Lord, no? Ano pa ang sabi niya? Bumaba ka sa 11 pag nakita mo yung 10. Okay, sabi niya, put on the armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Okay. So, tingnan natin, sinasabi niya dito, mga kapatid, put on part of the armor. Okay, ang sabi po niya, hindi po niya sinabi, I should say, na put on part of the armor. Ang sabi po niya, the whole armor. Hindi lang isang bahagi ng armor o ilang bahagi lamang. Bakit? Dahil ang sabi niya ay the whole armor. Ang buong baluti ay dapat isuot natin. Bakit po kaya, mga kapatid? Ganito po ang sinabi ni Paulo. Ibinibili niya, iminamanda niya sa mga Kristiyano. Dahil po ang kaaway, anytime, ay pwede pong umatake sa iba't ibang bahagi ng ating buhay. So, kung may armor po tayo, kung meron man pong makikita ang kaaway na kulang doon sa suot natin na armor, pwede niya tayong pasukin. Siyempre, may helmet ka, meron kang breastplate, no? Pero wala kang sintron, ay meron siyang papasukan. Meron siyang pwedeng tamaan doon sa bahagi ng katawan natin na ito ang magiging dahilan para tayo po ay maisahan ng kaaway.
Kaya po, ang sabi niya doon, put, no? Ilagay nyo ang buong baluti diyan sa Ephesians 6:11. Good morning, Sister Eden, no? Okay, mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon. Pag sinabi na isuot lahat, walang maiiwan. Dapat isusuot natin lahat para po hindi tayo mapasok ng kaaway. Ano po ang ibig sabihin ng wiles of the devil? Okay? Tingnan natin ang ibig sabihin yan. Ang salita pong wiles ay tumutukoy sa mga pakana, no? Yung mga strategies ng kaaway, no? Pakana, panlilinlang, no? Tuksong estratehiya at mga bitag ni Satanas. Ang ibig pong sabihin ng wiles na iyan, no? So hindi laging harapang umaatake ang dyablo, kapatid. Hindi po, madalas ay gumagamit po siya ng mga kasinungalingan. Yung mga pinag-aralan natin, balikan ninyo. Inaatake niya tayo, gumagamit siya ng mga kasinungalingan, tukso o temptation, mga takot, no? Pag-aalinlangan, maling katuruan. Okay, at unti-unti pong pakikipagkompromisyo sa mundo. Kaya kailangan nating isuot ang buong baluti ng Diyos para hindi po makapasok ang mga ito. So mga kapatid, hindi po sapat ang pagiging miyembro lamang ng isang simbahan. Hindi sapat na matagal ka ng Kristiyano, hindi sapat na marami ka ng alam sa Biblia, kapatid, no? Ang tanong po, isinusuot mo ba? Isinusuot po ba natin ang araw-araw na armor o baluti ng Diyos sa buhay natin? Okay po. Hindi po tayo tinawag ng Diyos upang mabuhay sa takot, kundi upang manindigan sa kanyang kapangyarihan. Ang atin pong tagumpay sa spiritual warfare ay hindi po nakasalalay sa ating lakas, sinabi natin kanina yan, kundi nanggagaling po ito sa Panginoon at sa buong baluti na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. Yung buong armor na yan, na sa iniuutos niya na isuot natin, diyan nanggagaling ang ating kalakasan. Okay, so ano po ang makikita natin dito, mga kapatid, no? Putting on the armor of God ay nagbibigay sa atin ng proteksyon, mga kapatid. Sinabi ko nung nakaraan na ating lesson, know your real enemy. Alamin mo kung sino ba ang tunay na kaaway mo para hindi ka malinlangan ng kaaway. Balikan natin ang ating verse na binabasa. Natapos natin ang 10, natapos natin ang verse 11. Ano ang sinasabi niya sa verse 12? Okay, tingnan mo, kapatid. For we wrestle not against the flesh and the blood, sabi niya, but against the principalities, against powers, against the rulers of the darkness of the world, against spiritual wickedness in high places. Okay, so ano ang tinutukoy niya dito? Mga kapatid, bago po tayo matutong lumaban, no? Kailangan muna nating makilala kung sino ang tunay nating kalaban. Nabanggit ko na yan. Naalamin natin ang ating kalaban no nakaraang spiritual warfare natin, pero gusto kong rebisahin lang natin ng konti ito. Sa isang digmaan, napakahalaga po ang tamang pagkilala kung sino ang kalaban mo para alam mo kung sino ang iyong isushoot, kung sino ang iyong babarilin sa labanan, no? Kapag mali ang ating itinuring na kalaban, okay? Mali rin ang ating magiging paraan ng pakikipaglaban. So marami pong Kristiyano ang nauubos ang lakas sa pakikipag-away sa mga tao. Samantalang ang tunay na labanan ay spiritual. Iyan ang sinasabi ng Diyos diyan sa ating binabasa. So number 1, tingnan natin. We wrestle not against the flesh and the blood. Nakikipaglaban daw po tayo, nakikipagtunggali daw po tayo, hindi po sa
flesh o sa laman at sa dugo. Okay? For we wrestle not against flesh and blood, no? Ang salitang wrestle, mga kapatid, ay nangangahulugang malapitan, yung kinakalaban mo. Malapit sa iyo, hindi malayo. Okay? At may matinding pakikipagtunggali. May matinding pakikipaglaban pag sinabi mong makibugubal ka, wrestle, nakikipag-wrestle ka. Hindi ito parang laban na malayo ang kalaban. Ito ay parang nagre-wrestling lang. Kung nanonood ka ng wrestling, nagre-wrestling dun sa isang ring, no? Kung saan magkalapit ang magkalaban. Ganito po ang ibig sabihin nito. Tinutukoy ni Paul dito na wrestle, no? Ipinapakita nito ng spiritual warfare, kapatid, ay personal at tuloy-tuloy at seryoso na pakikipaglaban natin sa ating katunggali, sa ating kaaway, na hindi po tao, hindi flesh, hindi may dugo, kung hindi spiritual na pakikipaglaban. Okay? Sinasabi po ni Pablo diyan, hindi laban sa laman at dugo. Ibig sabihin, ang tao maaaring gamitin ng kaaway. Yes, maaari niyang gamitin ng tao. Ngunit hindi ang tao ang tunay natin na kalaban. Kaya mga kapatid, dapat alam mo kung ano ang iyong kalaban. Kapag may takot, may takot sa puso mo, hindi po yung nananakot sa iyo na tao ang iyong kalaban, no? Kung may tao mang nanakit sa atin o nagsinungaling sa atin o nanira sa atin, madalas pong iniisip natin siya ang ating kalaban, ang taong ito na gumawa sa akin ng mali, ang aking kalaban, no? 'Di ba ganun madalas iniisip natin, ganun po. Ngunit sinasabi po ng Biblia na ang tunay na kalaban natin hindi po laban sa tao. Maaaring gamitin lang ni Satanas ang tao upang maghasik, magdulot ng galit, bigay ng yung ar-aritan ka in Ilocano, yung parang ginagalit ka, no? Para ikaw ay magalit ka doon sa tao o matukso ka. Ngunit ang atin pong pakikipaglaban o pakikibaka ay spiritual, mga kapatid. Saan pa natin makikita yan? 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 4. Okay. May Bible po kayo? Basahin natin. Okay, sabi niya. For though we walk in the flesh, we do not far after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. O ayan, mga kapatid. Nabubuhay tayo sa mundong ito, ngunit ang ating kalaban ay hindi po natin nilalabanan gamit ang galit, paghihiganti o lakas ng isang tao laban sa isang tao na iyan. Ang atin pong sandata ay spiritual na pakikipaglaban, spiritual na sandata, spiritual at makapangyarihan sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Isipin natin, no? Merong isang puppet. Nakapanood ka na ba, Sister Eden, ng puppet? No? Yung puppet, nakikita natin puppet siya. Pero ang tunay na kumikilos doon sa puppet na iyon, no? Yung taong may hawak sa kanya. Yung may hawak doon sa tali na gumagalaw doon sa puppet para makapagsalita siya, mag-action siya. Ganon din po ang spiritual warfare. Minsan, ang nakikita po natin, yung mga tao na nagkakamali sa atin. Akala natin sila yung dapat nating kalaban, maggalit tayo, no? Makikipaglaban tayo, makikipagtunggali tayo sa pamamagitan din ng baril kung baril o tabak kung tabak. Ngunit ang tunay po na layunin ng kaaway, remember, no? Hindi po tao ang ating kalaban. Ang tunay po na layunin ng kaaway natin na si Satanas, sirain tayo. Okay?
sinisira niya tayo, sisirain niya yung ating pananampalataya, okay, at relasyon natin sa Diyos. At hindi lang po yun. Ito po ang dahilan. Maaaring mga dahilan para sisihin natin yung mga tao o isipin natin na lahat ng problema po ay dahil sa kanila. So ang punto po ni Pablo dito ay huwag tayong tumigil sa panlabas na nakikita lamang natin. Minsan ganun ang tao no? Puro panlabas lang yung nakikita natin. Kung may tao dyan, doon tayo nagagalit, no? Kung merong naggawa sa atin ng mali, doon tayo nagagalit. Natural lang siguro yun na mag-isip tayo ng ganun. Pero dapat kilala mo yung kalaban mo na nakikipagtunggali ka, hindi sa tao, kung hindi sa spiritual na pakikipaglaban. No? Kaya dapat alam mo yun. Huwag mong patulan yung galit. Huwag mong patulan yung muhi sa puso mo. Pinag-aralan natin na yan ang daan ni Satan para makapasok sa atin. Pag-aralan natin yan, mga karaang lessons natin. So, dapat alam mo na hindi ka dapat magalit sa tao na yan. Kung hindi, ang dyablo ang dapat mong labanan. Tinuro din natin na through prayer, through God's word, malalabanan natin ang ating kaaway. So, yun po. Kailangan po manatili tayong may spiritual na pag-iisip at tumugon sa salita ng Diyos para po diyaan sa bagay na iyan. Okay, pangalawa mga kapatid, the four enemies na binanggit ni Paul dito sa 6:12. Okay, ano po yun? The four enemies mentioned by Paul. Ano-ano po yung mga yun, no? Una, sinabi niya dun sa binasa natin, Pastor Gaday, Pastor Gabriel, kumusta po? Good morning. May sinasabi siya diyan na 4 na kalaban. Principalities, sabi niya doon. Ephesians 6:12. Yung tinatawag po na principalities diyan ay tumutukoy sa mga namumuno ng spiritual na kapangyarihan. Para bang sila? Mga principalities, tumutukoy sa mga namumuno sa mga spiritual na kapangyarihan. No? Sila yon. Ipinapakita nito na may kaayusan ang kaharian, no, ng kadiliman. Meron din silang unity, meron din silang kaayusan. Okay? Ngunit tandaan po natin na ang Diyos ang higit na makapangyarihan sa lahat. Kahit may unity pa yan, kahit meron pa silang leader, at meron daw pong principalities, So, tumutukoy sa mga namumuno ng spiritual na kapangyarihan. Pero mga kapatid, meron mang yan sa kaaway, isipin natin na ang Diyos ay makapangyarihan. B, ano yung sinasabi niya diyan na enemy natin? Powers, kapangyarihan. Ito ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng kapangyarihan ng kaaway na naglalayong manlinlang at ilayo ang tao sa Diyos. So, mga power niya, okay? Mga kapangyarihan niya, pero may limitasyon siya. Dahil si Satan ginawa lang ng Diyos, hindi po siya Diyos, no? Ginawa lang siya, created lang siya gaya din natin ng mga tao. Kaya hindi tayo siya dapat matakot sa kanya. Kilalanin lang natin siya, no? Alamin lang natin. Ano pa, no? Bago tayo pumunta doon sa susunod, tingnan natin yung Colossians 2:15. Okay, sabi niya, and having spoiled principalities and powers, he have made a show of them openly, triumphing over them in it. Sabi niya, okay. So, sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid, hindi lamang pinatawad ni Jesus ang ating mga kasalanan. Tinalo rin po niya ang kapangyarihan ni Satanas. Hindi tayo lumalaban upang makamit ang tagumpay. Lumalaban tayo mula sa tagumpay na binigay ni Kristo. Dahil nanalo na si Jesus laban sa kaaway. Kaya
hindi tayo lumalaban, no, upang kamtin ang tagumpay dahil yan ay nakamit na ni Jesus. Lumalaban tayo mula sa tagumpay na ibinigay ni Kristo para sa atin. Panindigan natin yung tagumpay na yun na binigay ni Kristo sa bawat isa sa atin. Okay, susunod, no, pangatlo na sinasabi niya diyan na enemy natin, ruler of the darkness of this world. Ito ay tumutukoy sa mga impluensya ng kadiliman, mga kasinungalingan, emoralidad, no, kawalan ng pag-asa. Yan ang mga sinasakyan nitong mga ito. The ruler of darkness. Anong ibinibigay ng kapangyarihan na yan na impluensya ng kadiliman sa mundo? Immorality, immoralidad, kasalanan, no, kasinungalingan, mga immoralidad para mabulid ang tao sa kasamaan at kasalanan, kawalan ng pag-asa para ang tao para bang hopeless na, pero meron naman palang pag-asa, no? At anumang sumasalungat sa katotohanan ng Diyos ay kini-create ito, ibinibigay ito na impluensya ng kadiliman na yun ang tinutukoy niya na rulers of the darkness of this world, no? Yun yung mga tinutukoy niya doon. John 8:12, sabi niya doon, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness. No? Alam natin lahat yan. Ako ang ilaw ng mundong ito. At ang sino mang sumusunod sa akin ay hindi lalakad dito. Kapag lumakad tayo kasama ni Kristo, mga kapatid, hindi na po natin kailangang manatili sa kadiliman dahil nga po pinagtagumpayan niya na ito sa buhay natin. Ang kailangan lang natin na alamin paano ka mapapasa iyo yung tagumpay na iyon na pinagtagumpayan ni Kristo laban sa kaaway. Okay? So, panghuli, pang-apat, spiritual weakness and high places. Sabi niya doon sa 6:12, no? Okay? Pinakita ko sa inyo from 10, 11, and 12. Yun yung sinasabi niya na pang-apat na enemies natin, no? Spiritual wickedness in high places. Ito po ay tumutukoy sa mga spiritual na puwersa ng kasamaan. Okay? Hindi po ito dapat magdulot ng takot sa mga Kristiyano sapagkat ang ating Panginoon ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas. Uulitin ko na naman, si Satan ay nilikha lang ng Diyos. Ang Diyos natin, ang boss natin, ang Lord natin, ang Ama natin ay very powerful. Diyos kasi siya na lumalang kay Satanas. Kaya kahit may kapangyarihan pa yan, mas makapangyarihan yung may lalang sa iyo, yung gumawa sa iyo, yung nagligtas sa iyo at ginawa kanyang anak. 1 John 4:4, greater is He that is in you, sabi niya doon, than he that is in the world. Hallelujah. Greater is He. Glory to God. Ano ang dapat nating katakutan? Dapat natin siyang pagtagumpayan dahil alam natin kung sino siya. Yan yung apat. Kaya kung sinusundan nyo itong ating pag-aaral, napakalinaw. Ibinigay sa atin ng Diyos ang katagumpayan, karapatan na maging anak ng Diyos. Dapat alam natin, ipamuhay yon sa buhay natin. Okay, pangatlo na gusto kong tingnan natin ngayong umaga. Why should we not be afraid? Bakit hindi tayo dapat matakot sa kaaway na iyan? Mga kapatid, hindi po ibinigay ng Diyos ang Ephesians chapter 6 upang takutin tayo. Ibinigay niya po ito upang ihanda tayo. No, ang isang sundalo may tamang pagsasanay at hindi nagpapanik kapag may kalaban para hindi ka maunahan, para hindi ka ma-warshock. Never panic, mga kapatid. No? Alam niya ang kaniyang sandata. Alam niya ang kaniyang
commander. Alam din niya na may kasama siya. Ganito rin po ang mga Kristiyano, mga kapatid. Hindi ka nag-iisa, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoong Hesukristo. Glory to His name. Romans 8:37. Okay, anong sabi niya doon? Nay, in all these things, we are more than conqueror through Him that love us, sabi niya. Hindi sinabing baka manalo tayo. Hindi, no? Sabi niya doon, we are more than conqueror. Glory to His name. Through Him, that love us. Hallelujah. Walang ibang makapagpapatagumpay sa atin that we are more than conqueror kung hindi po ang ating makapangyarihang Diyos. Glory to God. More than conqueror. You see? Huwag agad magalit sa tao. Humingi muna ng karunungan sa Diyos kung ano, saan ba patutungo yung nakasakit sa atin. Nakala natin siya ang ating kalaban, no? Labanan natin po ang kasinungalingan. Gamit ang katotohanan ng salita ng Diyos. Labanan natin, mga kapatid, yung hatred, yung sama ng loob, yung sakit ng loob, sa pamamagitan ng pagtumbas ng salita ng Panginoon sa mga ito. Kung tayo naman po ay natatakot, tumbasan natin yan, ang salita ng ating Panginoon, na siya nating dapat panglaban sa mga wiles na iyon ng kaaway sa buhay natin. So, tandaan natin mga kapatid, huwag tayo sa tao magagalit. Anong dapat mong gawin? Humingi ka ng karunungan sa Diyos. Paano mo tutugunan ang mga kalaban na ito? Laban sa lahat ng lies na ginagamit ng dyablo, laban sa katotohanan, mga kapatid. So, manalangin tayo para sa mga taong mahirap pakisamahan, kung meron man, sa halip na gantihan natin sila, ipanalangin natin sila. Okay po? Huwag tayong magtanim ng sama ng loob sa kanila. Tinuro ko sa inyo yan, mga kapatid. Dapat po nating pakatandaan. Alalahanin po natin na si Kristo ang ating tagumpay. Siya rin po ang ipinamumuhay natin at ang ating lakas. Ang tunay po nating kalaban ay hindi tao, kundi ang puwersa ng kasamaan na kumikilos laban sa layunin ng Diyos. So, dahil kay Kristo po tayo, kailangan po tayong mabuhay ng walang takot. Tinawag niya tayong maging mapagmatsyag, maging mapagmanalangin, mapagmapanalangin, okay? At maging mapanindigan, ano? At matatag sa kanyang mga kapangyarihan. Okay? Gusto ko pong ibigay sa inyo ang memory verse bago tayo magtapos. Ephesians 6:12. Hindi pa tayo natatapos kasi po may mga tatalakayin pa tayo. May part 2 pa po itong ating spiritual armor, no? May part 2 po ito at dito po natin tatalakayin, mga kapatid, kung ano naman po yung mga bagay na isusuot natin para makumpleto natin na suot-suot yung armor na iyan. Okay? So, yan, makikita na natin dyan yung mga baluti, yung mga armor na dapat nating isuot. So, tatalakayin po natin yan sa susunod po na Miyerkules sa ating sharing and morning devotion. Ng main topic natin ay spiritual warfare at ang atin pong paksa ngayon ay the armor of God. Okay po. Hallelujah. So, kung may mga prayer request po kayo, maaari po niyong ilagay dyan at tulong-tulong po tayong ipanalangin. Yung mga na-receive ko po na prayer request, pinapanalangin po natin yan sa ating panggabi na devotion sa Lord.
So, nais ko po kayong ipanalangin bago po tayo sama-samang manalangin ngayong umaga. Nais ko po kayong ipag-pray. Hallelujah. Amang Diyos, salamat po dahil sa binuksan mo po ang aming mga mata upang maunawaan namin ang tunay naming pakikibaka sa spiritual. Tulungan mo rin po kami na huwag pong mabuhay sa takot, kung hindi po magkaroon po kami ng tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po kami ng karunungan upang tumugon sa bawat pagsubok sa aming mga buhay ayon sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. At i-bless mo rin po ang bawat nakasama namin ngayong umaga. Hallelujah. Hindi ko man sila maisa-isa, Panginoon, pero Lord, alam mo po ang bawat isa sa kanila. Patuloy mo po silang i-bless. Patuloy mo po silang patnubayan, nasaan man sila, O Lord God, papunta man sila sa kanilang mga trabaho. Yakapin mo sila, Panginoon, sa umagang ito at patuloy mo pong gabayan. At ang aming pong mga napag-aralan ngayong umaga ay maging sandata po namin upang lagi pong naaalala ang mga salita mo patungkol po sa pagsusuot namin ng spiritual warfare. Hallelujah. Bagamat hindi pa namin lahat ito natalakay ngayong araw na ito, pero sa susunod po, Lord God, ay tatapusin po namin ito sa pamamagitan po ng pagsaliksik namin sa mga salita mo. Paano namin ito isusuot sa aming mga buhay at hindi po kami maisahan ng kaaway at lagi po kaming nasa victory, Lord God, through your name. Lord, salamat po, Panginoon. At kami nga po, O Diyos, ay dadako sa aming pagdidevotion ngayong umaga. Dinadalangin po namin ang aming mga kapatid sa mga iba't ibang mga churches na saan man sila, Panginoon. Itinataas po namin ang bawat iglesyang ito, O Lord God, na kinakalagyan ng aming mga kapatid. Sila man po ay nasa loob ng entag at wala man, Panginoon, dalangin po namin sila, O Diyos. Hallelujah. Alam namin, O God, na anumang organization, ang mga taong may sama-samang pagtitiwala, pamananampalataya sa iyo, kinikilala ka na kanilang tagapagligtas, Panginoong Jesucristo, at ikaw ang kanilang sinasamba at ikaw ang kanilang itinataas. Lord, alam ko ng bawat mananampalatayang ito, O Diyos, ikaw nga po, O God, ay patuloy na nasa kanila, Panginoon. Dalangin din po namin, O God, ang iba't ibang mga kapatiran namin na nasa iba't ibang lugar. Hallelujah, dito sa Pilipinas, lalo na nga po, Panginoon. At ganito po ang amin ang katayuan, O God, na kami nga po ay halos, lalo na dito sa Baguio, iba't iba po, O God, ang nararanasan namin dahil sa araw-araw at walang humpay na ulan. Lord, dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo po kaming gabayan sa lugar na ito, O God. Hallelujah. Ang amin pong barangay, Happy Hollow, dinadalangin po namin, O Diyos, na protektahan mo po ang bawat mamamayan na naririto at ang buong Baguio, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na ilayo mo po ang mga kapatid namin, lalo na po ang mga naninirahan sa lugar na ito, O Diyos, sa mga landslide at sa mga disaster, sa anumang sakuna, Panginoon, O God, kami po ay nagsusumamo sa iyong dakilang kabanalan, sa iyong dakilang grasya at pag-ibig at kaawaan, O Diyos, upang kami ilayo sa anumang sakuna, Panginoon. Hallelujah. At protektahan mo kami, O God, upang kami po, Lord God, ay wala pong masaling ng kung anumang kapahamakan, O Diyos, dulot ng halos araw-araw na pag-ulan. Lord, dalangin din po namin ang bawat lalabas ng kanilang tahanan na ipong gabayan ang bawat isa. At hindi lang po dito sa buong Baguio, kung hindi po sa buong Benguet, O Lord God. At tunay nga, O God, na may mga namumuunan ng mga bagyo, O Diyos, at naririnig namin na hindi lang po dito sa lalawigan ng Benguet, bagkus sa ibang mga lugar, sa part ng Visayas, Mindanao, at sa buong Luzon, Panginoon, ay tunay nga na marami po silang nararanasan na iba't ibang disaster dahil nga po sa typhoon na ito. Pero Lord God, hinihingi po namin ang iyong awa, ang iyong compassion sa aming bansang ito, O Diyos, upang kami po ay patuloy na protektahan at tulungan mo kami upang ang lahat ng ito na aming pinagdadaanan ay bigyan mo po kami ng proteksyon upang kami po ay maayos at maprotektahan laban po sa pwedeng ibigay na pananalanta
ng mga bagyong ito na darating at sa halos araw-araw na pag-ulan. Lord, salamat dahil alam namin na hindi kami nag-iisa. Alam namin, Panginoon, na lagi kang naririto sa aming tabi at hindi mo kami iniiwan. At ang aming mga panalangin ay naririnig mo. Ang bawat hikbi ng aming puso, ang bawat patak ng aming mga mata, O God, ay nararamdaman mo, O God. Kaya alam ko, O Diyos, hallelujah, na nasaan man kami, O God, patuloy mo po kaming ginagabayan at sinasamahan. Lord, thank you for your divine protection. Salamat, Lord, sa lahat ng katagumpayan ng aming buhay. At anuman po ang aming gagawin ngayong araw na ito, amin pong ipinagkakaloob ang aming pag-iisip sa iyo. Upang samahan mo kami sa bawat aming iisipin, Lord, ikaw po ang maluwalhati. Bawat bibig namin ay mga salitang lalabas sa amin, Panginoon, ay hindi po makaalipusta sa aming kapwa. Bagkus magkaroon ng parangal sa iyo, O God. Tulungan mo kaming makapag-isip. Tulungan mo kaming makapagbitaw ng mga salitang naaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo ang aming mga puso ay maging mapagpatawad at maging mapagmahal higit sa lahat. Lalo na, Panginoon, Alleluia, sa mga taong nangangailangan ng mga salita mo, O God. Lord, dalangin namin na hindi lang namin mahalin ang mga taong kasama namin sa mga iglesia. Bagus mahalin namin lalo't higit ang mga tao, Lord God, na wala pa sa iyong kingdom, na wala pa sa iyong sambahayan, O God. Dalangin namin ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Gamitin mo po kami, O God. Sa anumang naghihintay na hinog na kaluluwa, gamitin mo ang aming mga bibig, gamitin mo ang aming mga paa, ang aming mga mata, upang sabihin sa kanilang katotohanan patungkol sa iyo. Oh, hallelujah. Ihanda mo po kami, O God. Ihanda mo rin ang mga taong aming lalapitan upang sa aming paglabas sa araw-araw, sa aming pagkilos sa araw-araw, Panginoon, hallelujah, ay maibahagi ka namin sa mga taong nangangailangan. Lord, maraming salamat, O God. Hallelujah. Dahil tunay nga, O God, hallelujah, na ikaw ang lagi nagpapaalala sa iyong mga salita. Nang amin pong kaligtasan ay hindi lang para kami ay maligtas at mapunta sa langit. Pagkus ang kaligtasan namin ay gagamitin mo rin kami upang maligtas din ang iba laban sa kadilimang ito. Upang hindi magtagumpay ang kaaway sa kanilang espiritual na buhay. Gamitin mo kami, O God, hallelujah, bilang mananampalataya gaya ng prinsipyo mo sa discipleship. Nung gamitin mo, Panginoon, ang mga naunang disipulo mo, Lord God, upang magbahagi na yung mga salita. Lord, bilang mga Kristiyano, dalangin namin na makilala namin, Lord God, ang aming mga obligasyon sa iyo, God, ang mga commands mo sa amin, yung pagiging obedient namin sa iyo, Lord, yung mga bagay na nais mo sa buhay namin, na hindi lang kami isang nabubuhay na binigyan mo ng buhay. Pagkus magkaroon din po ang buhay na ito, ang mga nalaman namin ay maibahagi din namin sa mga taong nangangailangan. Katulad ng sinabi mo kay Timothy, Lord God, hallelujah, na ang bagay na kanyang natutunan ay maipasa rin namin sa mga tao na nangangailangan ng mga ito. At upang sa aming paglisan sa mundong ito, may mga naka-absorb sa aming mga natutunan at naliwanagan din ng mga salita. Upang sa kanilang pagpanaw din ay may mga maiwan din sila na magandang napag-aralan sa mga taong nangangailangan. At ito po ay magaganap sa salin lahi ng aming mga buhay, hallelujah, at sa susunod pang mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga, Lord God, na ikaw ang aming Diyos na buhay. Hindi ka nagbabago noon at magpakailanman. Inikilala ka namin, O Diyos, na